Ako si Maria Panganiban, 28 taong gulang, at sa bonggang Christmas party sa Tagaytay, ipinamahaga regalo na parang nagdidil siya ng baraha sa isang larong kasama ang lahat. Isang kinang na Rolex ang napunta sa ate kong si Sofia. Isang marangyang trip sa Palawan para sa tatay kong si Ricardo. Nakakuha si Tia Anita ng mamahaling set ng perlas. Ang pinsan kong si Paulo ay may tiket sa Europa. Kahit ang anak ng kapitbahay ng nanay ko, na dumaan lang para magdala ng puto bumbong, ay umuwi na may bag ng regalo at ngiti sa mukha. Tapos tumingin si nanay diretso sa akin. Kinuha ang plato ng lechon. At sinabi na parang nagkokomento lang sa panahon, "Ay, magpasalamat kang nakaupo ka dyan." Natawa si Tia Anita. Bago pa man may ibang makatawa at idinagdag, "Magpasaya ka. At naaalala pa namin ang pangalan mo." Ang linyang iyon ang nagbasag sa katahimikan ng kwarto. Huminto ang mga tinidor. Umiling ang mga balikat. May isa pang pumalo sa mesa. Hindi ako umiyak. Hindi ako umalis. Tiniklop ko lang ang napkin ko. Tumingin sa mesang iyon na parang ngayon ko lang talaga nakita at sinabi, mabutit alam ko. Dapat sana'y iyon ang katapusan ng kahihiyan. Ngunit hindi. Dahil ang hindi naiintindihan ng lahat ay ang mga sandaling tulad niyan ay hindi nagsisimula sa isang holiday. Sumasabog ang mga ito. Nagsimula ang mga ito taon na ang nakalipas sa mas maliliit na kwarto, sa mas maliliit na insulto, sa daan-daang maliliit na desisyon na nagturo sa isang tao sa isang pamilya na sila ay kapaki-pakinabang, ngunit hindi kailanman mahalaga. At isang linggo pagkatapos ng party na iyon, 7 araw, halos eksaktong oras, ang mga taong natawa ay nasa pintuan ng aking bahay sa Quezon City. Kumakatok ng sapat para yugyugin ang mga bintana. Sumisigaw na, kailangan nila akong buksan kaagad ang pinto. Hindi dahil bigla silang nakahanap ng konsensya. Hindi dahil naaalala nila ako. Kundi dahil may nagsimulang bumagsak. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hinayaan ko lang. Bago ko sabihin sa iyo kung bakit sila dumating at kung ano mismo ang gusto nila sa akin, sabihin mo sa akin kung anong oras na ngayon sa iyo at kung saan ka nanonood. Palagi kong tinatanong kung gaano kalayo ang narating ng mga ganitong kwento. Elena Panganiban ang pangalan ng nanay ko. Ricardo ang tatay ko. Sofia ang ate ko. At si Tia Anita, na unang natawa nung gabing iyon, ay si Anita Reyes, ang kapatid ng nanay ko, ang babaeng gumugol ng bata pong taon sa paggawa ng kalupitan bilang humor sa pamilya at nagkunwaring nasasaktan tuwing tinatawag ng isang tao ang totoong pangalan nito. Kung isang beses lang ang Christmas party, baka nalunok ko pa. Pero hindi masakit ang party dahil sa kawalan ng regalo. Masakit ito dahil sa paggawa ng pampublikong isang bagay na palaging pribado. Sa aming pamilya, hindi ako ang anak na pinupuri. Ako ang anak na inaatasan ng trabaho. Si Sofia ang nakakakuha ng papuri. Ako ang nakakakuha ng mga gawain. Si Sofia ang nakakakuha ng, nararapat mo ito. Ako ang nakakakuha ng, ikaw ay may kakayahan. Nang 25 ako at nanalo ng National Architectural Design Scholarship, hindi nakadalo ang nanay ko sa seremonya dahil may piano recital si Sofia. Nang 22 ako at napanalunan ang unang malaking interior design project ko, ang pagpapanumbalik ng lobby ng isang lumang teatro, binati ako ng tatay ko sa pamamagitan ng pagtatanong kung maaari kong tingnan ng mabilis ang mga planong disenyo para sa taunang charity Bahay na Bato Tour ng pamilya. Mas magaling ka sa amin dito, sabi niya. Naging ugali na iyon. Tuwing Disyembre, nagho-host ang nanay ko at si Tia Anita ng Panganiban Reyes Charity Home Tour at isang Christmas Scholarship Auction sa aming bayang malapit sa Quezon City, isang malaking kaganapan na gustong tawaging tradisyon ng pamilya ng lahat sa bayan. Ang hindi nila sinasabi ay ako ang nagpapatingkad nito. Ako ang bumubuo ng website ng sponsor. Ako ang gumagawa ng mga sponsorship packet. Ako ang nagdidisenyo ng interior at ilaw para sa mga tampok na bahay. Ako ang nagdidisenyo ng graphics ng kaganapan. Nagpupuyat ako sa pag-aayos ng mga payment link na nagkamali habang kinukunan ng nanay ko ang kanyang sarili sa pulang robe at nagpo-post ng mga caption tungkol sa pamilya, pagkabukas palad at biyaya.
Ang Christmas party's North, ang unang pagkakataon na nakalimutan nilang magkunwari na mahalaga ako habang nasa kwarto ako. Pagkaraan ng 2 araw, nakita ko ang post ng nanay ko sa Facebook. Isang perpektong larawan ng mesa, lahat ng mainit na candlelight at nakangiting mukha na may caption, "Wala nang mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng aking mga anak sa bahay." Wala ako sa frame. Hindi aksidenteng naputol. Ganap na nawala. Tapos nakita ko ang isa pa. Nag-upload ang pinsan ko ng maikling video clip nung gabing iyon mula sa dulo ng mesa. 12 segundo lang ang clip. Malabo at kalahating natatakpan ng baso ng alak, ngunit malinaw ang tunog. Sinabi ng nanay ko, "Magpasalamat kang nakaupo ka dyan." Natawa ang tiya ko. Sumagot ako, "Ah, mabutit alam ko." Burado niya ito kinabukasan. Huli na ang lahat. Na-save ko na. Umupo ako sa apartment ko na bukas ang laptop at sa wakas ay tinanong ang sarili ko ng tanong na dapat ay matagal ko nang tinanong. Mahal ba talaga ako? O ako lang ang pinakamadaling gamitin? At nang ang tanong na iyon ay bumuo ng ugat sa aking dibdib, naging malinaw ang lahat. Tinawagan ko ang matalik kong kaibigan, si Tessa Ramirez. At sa unang pagkakataon, hindi ko ipinagtanggol ang pamilya ko. Sinabi ko ang buong katotohanan. Nanahimik siya ng 1 segundo at pagkatapos ay sinabi, "Maria, hindi sila nagpapanik kapag sinasaktan ka nila. Nagpapanik sila kapag nawalan sila ng access sa iyo. May pagkakaiba. Ang linyang iyon ang nagpabago sa buong linggo dahil hindi ako gumawa ng pabigla-bigla madramang desisyon sa isang coffee shop. Gumawa ako ng sinadya. Binuksan ko ang bawat folder na may kaugnayan sa fundraiser. Sinuri ko kung ano ang akin. Kung ano ang may pangalan ko. Kung aling payment system ang nakakonekta sa business account ko. At kung anong legal na karapatan ang ibinigay ko sa mga nakaraang taon nang hindi iniisip. Pagkatapos, gumawa ako ng kalmado, profesional na email. Epektibo kaagad. Tatanggalin ko ang lahat ng pagpaplano, disenyo, koordinasyon ng vendor, web administration, at pakikipag-ugnayan sa sponsor na may kaugnayan sa Panganiban Reyes Charity Home Tour at Christmas Scholarship Auction. Ang anumang hinaharap na paggamit ng aking trabaho, business account, imagery, interior design plan, o pangalan ay hindi pinahihintulutan. Kinopya ko ang sulat sa chairperson ng komite, sa printer, sa floral vendor, sa venue manager, at sa bank processor. Pagkatapos, binablock ko ang family group chat, pinatay ko ang telepono ko, at sabay na nagpa siya ng isa pang bagay. Hindi ako uuwi para sa Pasko. Nakagoogle ka na ba ng maraming taon sa pagsisikap na makakuha ng lambing mula sa mga taong pinupuri lang ang iyong pagiging kapakipakinabang? Dahil kapag nakita mo na ang pattern na iyon, halos imposibleng hindi ito makita. Ang unang sumagot ay hindi ang nanay ko. Si Sofia iyon. Siyempre, si Sofia, dahil si Sofia ay sinanay sa buong buhay niya para maging ang malambot na mukha ng anumang gusto ng nanay ko. Dumating ang mensahe niya 8 minuto matapos maipadala ang email ko. "Maria, anong ginagawa mo?" Sabi ni nanay, "OA ka at pinapahiya mo ang lahat." Tinitigan ko ang salitang pinapahiya na iyon dahil iyon palagi ang patakaran ng pamilya, hindi ba? Sumagot ako, "Hindi. Tumatanggi akong panatilihin ang aking trabaho sa ilalim ng mga taong hindi gumagalang sa akin." Nag-send siya ng 3 tuldok, tapos wala na. Kalahating oras ang lumipas. Nag-email sa akin ng floral vendor na hindi na niya maproseso ang invoice nang walang autorisadong kapalit dahil 4 na taon ng mga pagbabayad ng kaganapan ay na-route sa pamamagitan ng design administration portal na nakakabit sa kumpanya ko. Nagpatuloy ang printer. Tapos ang home tour coordinator. Tapos ang scholarship treasurer. Bawat mensahe ay nagsasabi ng isang bersyon ng parehong bagay. Ipinapalagay nila na ako ang nagpapatakbo ng operasyon dahil ang pangalan ko ay nasa mga plano, portal ng sponsor, at packet ng sponsorship. Doon ko napagtanto kung gaano katagal ginamit ng pamilya ko ang kredibilidad ko bilang bahagi ng kanilang brand. Hindi lang umaasa sa akin ang nanay ko sa likod ng entablado. Bumuo siya ng pampublikong tiwala sa aking trabaho at hinayaan ang mga tao na ipagpalagay
na sinusuportahan ko ang lahat. Dumating si Tessa nung gabing iyon na may Thai food at isang notebook ng mga sticky notes dahil ganoon siyang kaibigan. Ang kaibigang nagdadala ng pagkain at nagtatanong ng mga totoo kapag nabubuwag ang buhay mo. Nagtatrabaho siya sa mga record ng lungsod at nakita niya ang sapat na mga papel ng non-profit para malaman kung may mali. Umupo kami na naka-cross-leg sa aking living room rug na sinusuri ang bawat linya ng mga lumang file ng kaganapan. Mga buod ng reimbursement, mga quote ng vendor, mga invoice ng hosting. Sa bawat pagtingin namin, lalong lumala. Ang tiya kong si Anita ay nagsumite ng duplicated reimbursement requests noong nakaraang taon para sa parehong floral design sa ilalim ng dalawang magkaibang kategorya ng budget. Ginamit ng nanay ko ang mga pondo ng hospitality ng sponsor para sa mga bagay na tiyak na hindi hospitality ng sponsor. Mga serbisyo ng salon, designer na damit, isang weekend hotel getaway pagkatapos ng kaganapan. At dahil ang karamihan sa mga digital record ay dumaan sa aking sistema, ang mga kopya ay nasa mga folder na nakakonekta sa aking email. Hindi dahil nag-iispiya ako, kundi dahil ako ang gumagawa ng aktwal na trabaho. Ang pinakamasama ay hindi pa nga ang pera. Ito ang pagtuklas na ipinakita ng nanay ko, ang isa sa aking mga ideya sa lighting design, isang bagay na binuo ko para sa isang binagong kasita. Bilang malikhaing ideya ni Tia Anita sa mga pulong ng sponsor, nakita ko ang plano. Nakita ko ang maliit na komento ni Tia Anita sa gilid ng isang na-export na PDF file. Huwag banggitin si Maria maliban kung tatanungin. Panatilihing mas simple. Panatilihing mas simple. Iyan ay isang mahusay na parirala para burahin ang isang tao habang pinagsasamantalahan ang kanyang talento. Kinabukasan, gumawa ako ng isa pang bagay. Direktang nag-email ako sa chairperson ng komite, isang babaeng nagngangalang Eleanor Lim, at sinabi ko sa kanya sa isang ganap na propesyonal na paraan na aatras ako at kailangan kong tanggalin kaagad ang pangalan ko sa anumang material ng fundraiser. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-akusa. Naglakip ako ng listahan ng mga asset na kontrolado ko at isang tala ng paglilipat. Sumagot si Eleanor sa loob ng 12 minuto. Nagtataka ako, sabi ni Elena. Sobrang liit lang ng papel niya ngayong taon. Maliit? Talagang natawa ako. Snort. Tapos nagsimula na ang mga tawag sa telepono. Una ang nanay ko. Tapos ang tatay ko. Tapos si Sofia. Tapos dalawang kaibigan ng pamilya na walang dahilan para makipag-ugnayan sa akin. Nung gabi, nag-iwan si Tia Anita ng voicemail na nagsasabing kailangan mong ihinto ang circus na ito bago magkaroon ng maling akala ang mga tao. 2 beses kong pinakinggan ang mensaheng iyon. Maling akala, hindi katotohanan, maling akala, kaya ginawa ko ang hindi ko pa nagawa. Huminto ako sa pagprotekta sa kanila mula sa mga kahihinatnan. Hindi ako sumagot sa mga tawag. Bawiin ko ang aking business payment login mula sa website ng event. Inilipat ko ang mga naka-archive na design file mula sa shared drive. Ipinagbigay alam ko sa web hosting provider na ang pamilya ay hindi na autorisadong gamitin ang aking mga commercial template. Pagkatapos, nag-iwan ako ng huling mensahe sa family group chat bago ko ito tuluyang i-mute dahil dapat akong magpasalamat na nakaupo lang sa mesa. Ipinapalagay ko na hindi kakailanganin ng nanay at tatay at tiya ang anak na ang trabaho ang bumuo sa event ng lahat. Mangyaring idirekta ang lahat ng hinaharap na katanungan sa taong talagang pinahahalagahan ninyo. Walang bastos, walang drama, tanging ang katotohanan. At ang katotohanan, lumabas, ay mas malaki kaysa sa inaasahan ng sinuman kapag gumugol sila ng mga taon sa pag-asa sa iyong katahimikan. Pagdating ng Lunes, ang pagkabalisa ay naging panik. 6 na beses nag-text ang nanay ko bago mag-alas 9 ng umaga. Ang unang mensahe ay nagsasabing, "Tumawag ka sa akin. Masyado na itong malayo." Ang pangalawang mensahe ay nagsasabing, "Nagkakatanungan ang mga tao." Ang pangatlong mensahe ay nagsasabing, "Bakit mo pinaparusahan ang buong pamilya dahil sa isang hindi pagkakaunawaan sa holiday?" Nandoon na naman ang salitang iyon, hindi pagkakaunawaan.
na parang mali ang pagkarinig ko sa isang silid na puno ng tawanan. Pagdating ng tanghali, alam kong ang tunay na problema ay hindi ang pananahimik ko. Ito ay ang kaganapan na gumuho sa harap ng publiko. Ang website ng sponsor ay pansamantalang na-disable dahil ang nakarehistrong payment processor ay hindi na tumutugma sa autorisadong manager. Isang sponsor ang gustong linawin kung sino ang nangangasiwa sa produksyon. May isang tao sa komite ang nakapansin na nakalista ako bilang design coordinator at ang pangunahing operating officer sa mga printed material, samantalang sinabi ni Elena sa lahat kamakailan na halos hindi ako kasama ngayong taon. Ang mga kontradiksyon ay may paraan ng paggawa sa mga magagalang na tao na biglang maging napakakuryoso. Pagkatapos ay nag-video call sa akin ang tatay ko, si Ricardo. Labag sa aking paghuhusga, sinagot ko. Wala siya sa bahay. Nakatayo siya sa loob ng isa sa mga bahay na bato ng tour, na may mga hagdan at kalahating nakasabit na garland sa likuran niya. Mukha siyang pagod ngunit hindi nagsisisi. Maria, sabi niya na parang sinusubukan niyang maging malumanay at makatwiran. Sobrang nasasaktan ng nanay mo. Kailangan nating ayusin ito ng tahimik. Tahimik! Nandoon na naman! Hindi tama. Tahimik! Tinanong ko siya. May humingi ba ng tawad sa akin tungkol sa Christmas party? Kumurap siya. Sa likuran niya, naririnig ko ang boses ni Tia Anita na sinisigawan ng isang tao tungkol sa mga centerpieces. Yumuko ang tatay ko at sinabing, hindi iyan ang isyu ngayon. Halos humanga ako sa pagiging prangka ng sagot na iyon. Hindi iyan ang isyu ngayon. Ang kanilang fundraiser ang issue. Ang kanilang reputasyon ang issue. Ang kanilang imahe ang issue. Sinabi ko, kung gayon, hindi rin ako ang issue. Hindi para sa sino man sa inyo. Nagsimula siyang makipagtalo. Ngunit pinutol ko ang tawag. Kinabukasan ng gabi, nag-viral ang na-save na Christmas clip nang hindi ako nagtataas ng isang daliri. Hindi ko ito pinost. Hindi ko ito ipinadala. Ngunit ang mga maliliit na bayan ay may nakakatawang paraan ng paggawa ng mga bagay na nabura sa mga bagay na kasalukuyang naglalakbay, lalo na kapag ang mga tao sa kanila ay gumugol ng taon sa pagpapakilala sa kanilang sarili bilang mainit, bukas palad, at makadiyos na mga haligi ng komunidad. Pagdating ng Martes, nag-text sa akin si Tessa ng mga screenshot mula sa mga lokal na komento sa Facebook sa ilalim ng ad ng nanay ko sa event. Hindi ba't may nagsabi na tinanggal ni Elena ang sariling anak niya sa Pasko? May problema ba ang pamilya? Sino ang nangangasiwa sa pera ng scholarship? Sumagot ang nanay ko sa paraang karaniwan niya kapag nawawalan siya ng kontrol. Nagsimula siyang sabihin sa mga kamag-anak na ako ay stressed, pagod, hindi ako, at may pinagdadaanan. Napakapamilyar ng taktika kaya halos nahihiya ako na naloob ako nito dati. Hindi mo kailangang direktang tawaging baliw ang isang babae kung maaari mo lang ipahiwatig na siya ay masyadong emosyonal kaya walang sino man ang dapat maniwala sa kanyang bersyon ng mga bagay-bagay. Nag-text sa akin si Sofia kinabukasan ng gabi. Umiiyak si nanay buong araw. Sabi ni Tia Anita, sinisikap mong sirain ang pamilya. Sumagot ako, hindi! Tumatanggi akong ipagpatuloy ang pagdadala ng lahat para sa mga taong napapansin lang ako kapag may nasira. Hindi siya sumagot ng ilang oras. Tapos sa wakas, hindi ko alam na ang pangalan mo ay nasa lahat ng bagay. Ang mensaheng iyon ay nagstay sa akin dahil nakikinabang din si Sofia sa parehong sistema, ngunit marahil ay hindi niya pa naiintindihan ang mekanismo sa ilalim nito. Marahil ay hindi na niya kailangang intindihin. Kinabukasan, nag-iwan sa akin ang nanay ko ng voicemail na nakabasag ng kung ano. Hindi dahil nakakalungkot, kundi dahil napaka-revealing nito. Sinabi niya, hindi mo alam kung gaano ito nakakahiya sa akin. Hindi gaano ito nakakasakit, hindi gaano ito mali, kundi nakakahiya. Doon ko eksaktong nalaman kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi sila mag-iisip ulit. Sila ay magpapalakas. Dahil sa mga pamilya tulad ng sa akin, ang kahihiyan ay hindi humahantong sa pananagutan. Ito ay humahantong sa isang pagkubkob at naaalala kong nakaupo ako sa gilid ng aking kama na iniisip. Kapag dumating sila,
ang tunay na itatanong ay hindi, bakit ka nasasaktan? Ito ay paano ka naglakas loob na huminto sa pag-absorb ng pinsala. Kaya sabihin mo sa akin ito, kapag sinabi ng mga tao na namimiss ka nila, namimiss ka ba nila? O namimiss nila ang papel na ginampanan mo sa pagpapanatiling komportable ng kanilang buhay? Dumating sila isang hapon ng Sabado. Ang init at halumigmig na tipikal ng Maynila bago ang isang ulan. Ang matinding init na nagpapalala sa bawat katok sa pinto. Nasa bahay ako. Nakayapak sa malamig na sahig na baldosa. Nag-aayos ng aparador. Nang magsimulang kumalat ang mga katok. Malakas. Mabilis. Hindi kapitbahay. Hindi doorbell. Kundi isang demand. Pagkatapos ay ang boses ng nanay ko na tumagos sa kahoy na pinto. Maria! Buksan mo ang pinto kaagad. Sumikip ang tiyan ko, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa pagkilala. Alam ko bago pa man ako makarating sa pasukan na hindi sila nagmaneho ng 90 minuto papunta sa Quezon City dahil bigla nilang naiintindihan ang ginawa nila. Sumilip ako sa peephole at nakita silang apat na nagsisiksikan sa aking hagdanan. Si Elena sa isang nakaistilong cream blazer, ngunit mukhang wala sa lugar sa init ng lungsod na may lipstick na naglaho sa paligid ng bibig. Hawak ni Ricardo ang isang box ng mga dokumento na puno ng mga papel. Si Sofia ay tensyonado at maputla, at si Tia Anita ay nakatayo ng bahagya sa likuran na nakakagat ang panga na parang kasalanan ko ang lahat ng ito. Kinatok ng tiya ko ang pinto at sumigaw. Masyado na itong malayo. Binuksan ko ang pinto na may chain pa rin. Dapat na kayong umuwi, sabi ko. Agad na kunot-noo ang nanay ko sa isang dramatiko at kagyat na ekspresyon. Kailangan nating mag-usap. Pakiusap. Buksan mo ang pinto. Bahagyang itinaas ni Ricardo ang box ng mga dokumento na parang ipinaliwanag nito ang lahat. Sumingit si Tia Anita bago pa man ako makasagot. Ipini-freeze ng komite ang mga pag-aproba ng reimbursement. May nakita si Eleanor na mga pagkakaiba. Kailangan lang nating linawin ito. Nandoon na. Hindi. Pasensya na kami. Hindi. Mali kami. Kailangan lang nating linawin ito. Tumingin ako sa box at naintindihan. Kailangan nila ng pirma, paliwanag, pagpapatunay. Marahil ay isang scapegoat pa nga. Ibinaba ng nanay ko ang boses niya. Pakiusap, Maria, wag sa labas dito. Halos napatawa ako. Ang pampublikong kahihiyan ay mahalaga lamang kapag ito ay sa kanila. Inalis ko ang kadena at pinapasok sila sa makitid na pasilyo ng aking bahay, ngunit hindi ko sila inalok na umupo bilang mga bisita. Pinuno nila ang silid ng mahal na pabango at nang naglalagablab na init mula sa labas, kasama ang lumang palagay na gagawin ko sa huli, ang kailangan para ibalik ang ginhawa ng pamilya. Si Tia Anita ang unang nagsalita, matapos magsara ang pinto. Ang nakakatawang paglilimita na ito ay nasira na ang auction. Nag-aalala ang mga sponsor. Naghihinala ang komite. At nagchichismisan ang lahat dahil sa bobong clip na iyon. Nag-cruise ako ng mga braso. Kagiliw-giliw na tinawag mo ang aking mga limitasyon na problema at hindi ang talagang sinabi. Lumapit ang nanay ko sa akin. Nagbibiro lang ako. Hindi, sabi ko. Sinasabi mo ang totoo sa publiko. Napakagatlabi si Sofia. Inilagay ng tatay ko ang box sa console table at binuksan ito. Sa loob ay mga printed estimate, reimbursement forms, vendor contracts, at isang tambak na sponsorship letters. Kailangan lang naming ipaliwanag na pinangangasiwaan mo pa rin ang transition, maingat niyang sabi. At ang mga issue sa gastos ay mga pagkakamali sa administratibo. Tiwala sa iyo si Eleanor. Eksakto itong tumama sa punto. Tiwala sa iyo si Eleanor. Hindi kami. Ikaw, iyon ang buong sistema ng pamilya sa isang linya. Sa wakas ay nasa pintuan na sila, hindi dahil nakahanap sila ng puso, kundi dahil naubusan na sila ng malilinis na kamay para hiramin. Sinubukan ulit ng nanay ko. Sa pagkakataong ito ay mas malumanay na may luhang umagos sa tamang oras. Pakiusap. Huwag mo kaming gawin ito bago ang Pasko. Tinitigan ko silang lahat, talagang tinitigan.
At naramdaman kong may nananahimik sa akin na may nakakagulat na kalmado. Sa loob ng maraming taon, ipinagkamali ko ang sandali bago ang komprontasyon sa kahinaan dahil nanginginig ang katawan ko. Ngunit minsan, nanginginig ang katawan mo dahil alam nitong may pinto na sa wakas ay nagsasara sa likuran mo. Sabi ko, hindi kayo rito para pag-usapan ang Christmas party. Nandito kayo dahil gumuguho ang event ninyo at gusto ninyong bumalik ako sa ilalim nito at panatilihing matatag ang sahig. Suminghal si Tia Anita. Para sa Diyos, wag mo nang palakihin pa. Sumagot ako. Hindi. Tumigil ka sa pagpapanggap na ito ay pag-ibig. At iyon ang sandaling nagbago ang kwarto. Dahil agad nilang naintindihan na hindi ko na ito gagawing madali. Pribado o mura para sa kanila. Umupo ang nanay ko nang hindi inuutusan. Nakapatong ang isang kamay sa kanyang dibdib na parang siya ang nasugatan. Nakatayo pa rin ang tatay ko malapit sa mga papeles. Si Sofia ay nagtatago sa pasukan sa pagitan ng pasilyo at sala. Si Tia Anita ay hindi umupo. Naglalakad siya pabalik-balik. Na siyang ginagawa ng mga tao kapag alam nilang hindi pabor sa kanila ang katotohanan. At umaasa na ang paggalaw ay magmumukhang kumpiyansa. Inusog ni Ricardo ang 3 form sa akin. Kung pipirmahan mo ito, sabi niya, maaari nating i-verify ang mga pag-aproba ng vendor at maalis ang hold. Pagkatapos ay maaari nating ayusin ang mga isyu ng pamilya ng hiwalay. Tinitigan ko siya ng matagal. Iyon ang limitasyon, hindi ba? Ayusin muna ang pampublikong gulo, pakinggan ang iyong damdamin pagkatapos. Itinulak ko pabalik ang mga papeles ng hindi hinahawakan. Hindi. Agad na mas matalim ang boses ng nanay ko. Maria, hindi mo sinisira ang scholarship fund dahil lang sa naiinis ka sa isang biro. Tiningnan ko siya sa mata. Hindi ko sinisira ang anuman. Iniwan ko ang isang bagay na binuo sa mga kasinungalingan. Umismid si Tia Anita. Kasinungalingan? Huwag kang masyadong mayabang. Tumutulong ka sa pamilya tulad ng iba. Humarap ako sa kanya. Dapat ba akong magsimula sa mga duplicated floral reimbursements mula noong nakaraang taon o sa sponsor hospitality charges na nagbayad para sa iyong hotel at spa weekend? Katahimikan ang bumalot sa kwarto. Mabilis na tumingin si Sofia kay Tia Anita na narinig ko ang kanyang hikaw na tumama sa kwelyo ng kanyang blazer. Ang mukha ni Tia Snort ay talagang nawalan ng kulay. Bumulong ang tatay ko, Maria, ngunit hindi pa ako tapos. Lumapit ako sa desk, kumuha ng isang folder at inilagay ang mga kopya sa coffee table. Nasa akin ang mga invoice. Nasa akin ang payment logs. Nasa akin ang export history mula sa administration system na nakakabit sa aking business email. Nasa akin din ang sponsorship plan kung saan ang isa sa aking mga disenyo ay ipinakita bilang ideya ni Tia Anita na may tala na huwag akong banggitin maliban kung may magtanong. Tumayo ang nanay ko noon, galit. Hinahalungkat mo ang mga record ng pamilya. Hindi, sabi ko ng pantay-pantay. Nagtatrabaho ako. Ganyan ko sila nahanap. Iyan ang bahaging patuloy na nakakalimutan ng lahat. Ako ang talagang gumawa ng trabaho. Umusad si Sofia ng isang hakbang patungo sa mesa. Binabasa ang unang pahina na nakabuka ang bibig. Nanay, bulong niya. Hindi siya tiningnan ng nanay ko. Si Tia Anita ang unang nakabawi. Sa paraan ng mga bully kapag naiipit, sinusubukan nilang hamakin. Nagbabago ang lahat ng gastos. Ganyan ang takbo ng mga kaganapan. Hindi ang mga charity scholarship event. Sabi ko. At hindi sa ilalim ng pangalan ko. Kinusot ng tatay ko ang kanyang noo. Walang anumang kriminal ang nangyari. Tiningnan ko siya at sinabi ang isang bagay na matagal ko nang itinago mula noong video call. Alam mo ito. Sumagot ang kanyang katahimikan, bago ang kanyang bibig. Suminghal ang nanay ko. Alam lang ni Ricardo na mayroong ilang magulo na reimbursement. Tiningnan ni Sofia ang kanyang mga magulang. Gulat. Sabi mo sa akin halos wala si Maria sa event ngayong taon. Tiningnan din siya ng nanay ko sa wakas at sa tingin na iyon, nakita ko ang buong istruktura ng aming pamilya. Mga kasinungalingan na inayos ayon sa kaginhawaan. Pinoprotektahan ng sino mang pinakamakinabang. Itinuro ni Tia Anita ang kanyang daliri sa akin.
Sinisikap mong sirain ang sarili mong ina dahil sa papeles. Tumawa ako ng isang beses na walang humor. Hindi. Tumatanggi akong iligtas ang isang babaeng natawa nang ako ay hamakin at pagkatapos ay patuloy na ginamit ang pangalan ko para magmukhang kagalang-galang. Puno ng luha ang mata ng nanay ko. Ngunit ngayon ang mga luhang iyon ay mukhang mas hindi pinakinis at mas galit. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Ang linyang iyon ang pinutol ko para sa eksaktong dahilan kung bakit kami naririto. Ang lahat sa iyo ay utang. Ang pagkain ay utang. Ang tulong ay utang. Ang pag-ibig ay utang. At tuwing humihingi ako ng pangunahing respeto, padadalhan mo ako ng bill. Sinubukan ni Tia Anita ang isang huling pinakapangit at pinakatotoong anggulo. Nagbibigay ang mga tao dahil ito ay mukhang isang mabuting pamilya. Dahil ang nanay mo ay mainit at si Sofia ay kaakit-akit. At ikaw? Itinuro niya ang kanyang daliri sa akin. Mukha kang seryoso at may kakayahan. Ginagawa mo ang mga tao na magtiwala sa amin. Kailangan namin na kumilos ka bilang bahagi ng pamilya. Napahinga ng malalim si Sofia. Suminghal ang nanay ko. Anita. Ngunit huli na ang lahat. Nandoon na. Hubot-hubad. Hindi anak. Kundi ari-arian. Imahe. Kredibilidad. Nakaramdam ako ng kakaibang kalmado. Salamat, sabi ko. Iyan ang pinakatotoo na sinabi sa akin ng sinuman sa pamilyang ito sa loob ng maraming taon. Sinabi ko sa kanila ang ginawa ko bago sila dumating. Nagpadala ako kay Eleanor Lim ng isang formal na liham ng pagbibitiw mula sa lahat ng partisipasyon. Nag-forward din ako ng sapat na dokumentasyon para bigyang katwiran ang isang independenteng pagsusuri ng mga partikular na account ng event upang protektahan ang aking sarili mula sa pananagutan. Hindi ko inakusahan ng sino man ng krimen. Sinimpleng idokumento ko ang mga irregularidad at binawi ang pahintulot para sa karagdagang paggamit ng aking trabaho at pangalan. Tinitigan ako ng nanay ko na parang hindi niya pa ako nakita dati. Paano mo nagawa iyan sa sarili mong pamilya? Bulong niya. Sumagot ako. Paano ninyong lahat nabuo ito sa likod ko? At tumawa pa rin nang wala akong natanggap sa hapagkainan ninyo. Sa wakas ay bumagsak ang tatay ko sa gilid ng upuan, malapit sa console table at napakababa ang boses. Dapat ko itong pinigilan maraming taon na ang nakalipas. Maaaring naapektuhan ako kung hindi ito dumating matapos mabigo ang mga papeles. Nagsimulang umiyak si Sofia noon. Hindi malakas, hindi madrama, kundi ang gulat na pag-iyak ng isang taong nakapagtanto na ang kwento ng pamilya na kanyang pinaninirahan ay hindi totoo. Tiningnan niya ako at sinabing, hindi ko alam, naniniwala ako sa bahaging iyon. Ngunit ang inosensya at kapakinabangan ay hindi iisa. Sinabi ko sa kanya, hindi ka nagtanong. Pagkatapos, binuksan ko ang pintuan at sinabi ang linya na sinasanay ko sa aking isip sa buong linggo nang hindi nalalaman. Hindi mo ito matatawag na pag-ibig kapag ang ibig mong sabihin ay access. Kunin ang iyong mga papeles at umuwi na. Hindi gumalaw ang nanay ko sa una. Si Tia Anita naman, bumubulong na ako ay may puot. Kinolekta ng tatay ko ang mga form na nanginginig ang mga kamay. Si Sofia ang huling lumabas. Sa pintuan, lumingon siya na parang gusto niya akong sabihan na maaari pa itong ayusin bago ang Pasko. Hindi ko ginawa. Hindi dapat ayusin ang isang bagay ng mabilis. Ang isang bagay ay sa wakas ay dapat payagan na gumuho. Ang mga kahihinatnan ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman sa kanila. At iyon ang bahaging hindi naiintindihan ng mga taong nagmula sa mabubuting pamilya. Kapag ang imahe lang ang bumuo ng lahat, hindi kailangang sumigaw ang katotohanan para makasira. Kailangan lang itong tumayo doon. Ginawa ni Eleanor Lim ang eksaktong ginagawa ng mga may kakayahan kapag may umaatras dahil sa pag-aalala sa pananagutan. Ipinatigil niya ang kaganapan, inimbitahan ng isang panlabas na accountant at ipinaalam sa board na susuriin ang lahat ng gastos na may kaugnayan sa scholarship bago pa man gumalaw ang isa pang piso. Sa loob ng 10 araw, opisyal na ipinagpaliban ang Panganiban Reyes Charity Home Tour. Pagdating ng 2 linggo ng Disyembre,
naging restructured under independent oversight ang ipinagpaliban na siyang magalang na wika ng komunidad para sa pagkawala ng kontrol nina Elena at Anita. Nagbitiw si Tia Anita sa Civil Women's Board bago pa siya matanggal at pagkatapos ay tahimik na nagbayad ng malaking halaga ng mga gastos matapos banderahan ng pagsusuri ang mga reimbursement na hindi niya maipaliwanag. Hiniling sa nanay ko na magbitiw sa kanyang pampublikong chairmanship ng scholarship committee habang ina-update ang mga pamamaraan na mukhang maganda sa papel, ngunit lumabas gaya ng inaasahan sa bayan. Hindi nangyari ang Christmas card photo noong taong iyon. Kalahati ng mga kamag-anak ay ayaw magkasama sa isang silid, at ang iba pang kalahati ay biglang masyadong abala sa pagpapanggap na palagi nilang naisip na si Elena ay medyo OA. 2 beses akong tinawagan ng tatay ko at nag-iwan ng mga voicemail na sa unang pagkakataon ay tungkol sa akin at hindi isang gawain. Inamin niya na hinayaan niya ang nanay ko at si Tia Anita na samantalahin ako dahil mas madali iyon kaysa harapin sila at dahil sa kung saan sinimulan niyang ipagkamali ang kapayapaan sa katahimikan. Hindi ko siya tinawagan kaagad. Ang mga paghingi ng tawad na dumating lamang pagkatapos ng pampublikong pagbagsak ay hindi walang silbi, ngunit hindi rin sapat sa sarili nila. Nagmungkahi si Sofia na magkape kami ilang araw bago ang Pasko. Halos sabihin kong hindi. Pagkatapos ay naaalala ko na hindi tulad ng iba, siya ay kahit papaano ay nagpakita ng gulat sa katotohanan sa halip na mainis dito. Kaya, nakipagkita ako sa kanya sa isang kaakit-akit na maliit na bakery na nakatago sa loob ng mga makasaysayang pader ng Intramuros. Dumating siya ng walang make-up, walang dahilan, at walang script ng pamilya Panganiban. Sinabi niya sa akin na ginugol niya ang kanyang buhay sa pag-aakala na ang bersyon ng aming ina sa amin ay ang katotohanan. Na ako ay independyente, hindi mahulaan, okay lang, na siya ang nangangailangan ng labis na atensiyon. Na ang family event ay trabaho ng nanay ko na may kaunting tulong mula sa akin. Sinabi niya, akala ko ang pabor ay parang mas mahal. Hindi ko na malaya na ito ay pareho sa pagkuha sa iyo, na dalhin ang mga bagay na hindi ko kailangang mapansin. Iyon ang unang paghingi ng tawad sa gulo na iyon. Hindi ito parang depensa. Sinabi ko sa kanya na hindi pa ako handa na muling itayo ang aming relasyon bilang magkapatid sa isang gabi. Tumango siya at sinabing, alam ko, hindi ko lang gustong iwanan ka na walang iba, kundi ang kanilang bersyon mo, muli. Mahalaga iyon. Minsan ang paggaling ay hindi isang malaking reunion. Minsan, ito ay isang taong nagpasya na huminto sa pagsisinungaling dahil ang kasinungalingan ay nakinabang sa kanila. Pagdating ng bagong taon, tinanggihan ko ang bawat kahilingan na mag-usap lang bilang pamilya. Walang final movie reconciliation scene sa isang malumanay na naiilaw na sala, walang group hug, walang mahiwagang inihaw na hapunan kung saan biglang naging emosyonal na matalino ang lahat. Ang nangyari sa halip ay mas maliit, mas mabagal, at mas totoo. Nagdiwang ako ng Pasko sa Philadelphia, kasama si Tessa at 3 kaibigan mula sa trabaho, kumakain ng late Noche Buena na may Pinoy-style spaghetti, fried chicken, at leche flan sa mga hindi magkatugmang plato, at tumawa ng napakalakas sa hating gabi na sumakit ang mukha ko. Isang miyembro ng board mula sa scholarship committee na nakakita ng aking mga transfer notes at kung paano ko hinawakan ang gulo ng walang pampublikong drama, ay nagrekomenda sa akin para sa isang malaking proyekto ng pag-install sa isang na-restore na opera house. Nakuha ko ang kontrata noong Enero. Hindi ako nakaligtas sa kabalintunaan. Ang pamilyang tinatrato ako na parang dapat akong magpasalamat sa isang upuan sa kanilang mesa, ay sa wakas ay nawalan ng isang imperyo ng lokal na kredibilidad sa holiday dahil hindi nila mapamahalaan ang isang simpleng bagay. Pangunahing respeto. Pagkaraan ng ilang buwan, nagpadala sa akin ang nanay ko ng isang sulat kamay na liham. Hindi text, hindi voicemail, kundi isang tunay na liham. Sinabi niya na pinilit siya ng kalungkutan na harapin ang ginawa sa kanya ng pagpupuri sa loob ng maraming taon. Inamin niya na mas mahal niya ang paghanga kaysa sa katapatan. Hindi siya humingi ng tawad. Sinabi niya na naiintindihan niya kung hindi ko na siya kailanman pagkakatiwalaan tulad ng dati. Iyon ang unang bagay na isinulat niya sa akin
na hindi sinusubukan na bumili ng mabilis na pagtatapos. Hindi ko pa rin napagpasyahan kung anong papel, kung mayroon man, ang kanyang gagampanan sa aking buhay. Ang mga limitasyon ay hindi mga pantasya ng paghihiganti. Ang mga ito ay ang pagpapanatili ng pagpapahalaga sa sarili. Ngunit hindi ako magsisinungaling. Ang mga kahihinatnan ay lubos na nakakatupad. Nawalan si Tia Anita ng kanyang upuan sa board na ipinagmamalaki niya sa loob ng isang dekada. Nawalan ang nanay ko ng kanyang perpektong imahe ng holiday na kanyang binuo sa aking gastos. Nawalan ng tatay ko ng ilusyon na ang pananahimik ay nagpapabait sa kanya. At nawalan si Sofia ng ginhawa ng hindi pag-alam na maaaring ang simula ng kanyang pagiging mas mabuting tao. Tulad ko, may nawala din sa akin. Ang huling pag-asa na kung magtatrabaho ako ng sapat, maaari kong makuha ang lambing mula sa mga taong nakatuon sa maling pag-unawa sa akin. At ang pagkawala na iyon, kakaiba, ay nagbalik ng buhay sa akin. Kaya, ito ang aral na natutunan ko mula sa lahat ng ito. Ang pagiging maaasahan sa isang sirang pamilya ay maaaring maging kagalang-galang, ngunit kung ang iyong pag-ibig ay tinatanggap lamang kapag may kasamang trabaho, hindi ka pinahahalagahan, ikaw ay pinamahalaan. Ang sandali na tumigil ako sa pagkalito sa akses sa pagmamahal, nagbago ang lahat, kaya sabihin mo sa akin ng totoo. Kung ang sarili mong pamilya ay pampublikong pinahiya ka at dumating lang sa iyo kapag kailangan nila ang iyong pangalan, ang iyong trabaho o ang iyong kredibilidad, bubuksan mo ba ang pinto? Narito ang isang imahe na kumakatawan sa emosyon at kapaligiran ng iyong kwento